Alam nyo, ang Magagawa Kabanata 11 ay hindi lang basta isang kwento mula sa nakaraan. Para sa atin ngayon, isa itong blueprint, isang plano para sa isang iglesyang hindi kayang pigilan ng kahit ano. Pag-usapan natin kung paano ang isang pangitian mula sa Diyos ay literal na gumiba ng mga pader at nagbigay daan para sa isang bago at makapangyarihang paggilos ng Espiritu. Tara, simulan na natin. Ito yung tanong na medyo masakit pero kailangan nating harapin. Kasi madalas, yung pinakamalaking balakid sa gustong gawin ng Diyos, hindi yung mga kaaway sa labas eh. Kadalasan, yung mga pader na tayo mismo ang nangtayo sa loob mismo ng ating simbahan, ng ating mga komunidad. At dito na nga natin makikita yung matinding tensyon. Ano ba ang nangyayari kapag yung comfort zone natin, yung mga nakasanayan natin, ay biglang bumangga sa malawak at hindi natin kontroladong pagkilos ng banal na espiritu? Grabe no? Isipin nyo to. Si Pedro, isa sa mga haligi ng simbahan, pagbalik niya sa Jerusalem, hindi mga Romano o mga Fariseo ang sumalubong sa kanya. Ang pumuna sa kanya, sarili niyang mga kapatid sa pananampalataya. Dito pa lang makikita na natin na minsan yung pinakamatinding pagtutulo galing mismo sa loob. Pakinggan nyo kung gaano ka-specific yung akusasyon nila. Ang problema hindi yung teolohiya o doktrina ni Pedro. Ang problema, tradisyon. Yung paglabag niya sa isang social and religious rule na matagal na nilang sinusunod. Para sa kanila, yung ginawa ni Pedro ay parang pagtalikod sa kung sina sila bilang daya ng Diyos. At dito, kitang-kita yung clash. Sa isang banda, andyan yung misyon ng Diyos na walang hangganan, gustong sirain lahat ng hadlang para maabot ang lahat. Pero sa kabilang banda, andyan yung mga rules ng tao, na ang goal ay mapanatili ang separation, ang kaayusan. Sila nakafocus sa kung sino ang hindi dapat isama. Ang Diyos nakafocus sa kung sino pa ang dapat abutin. So, paano sumagot si Pedro? Hindi siya nakipag-debate, hindi siya gumamit ng sarili niyang galing. Ang depensa niya ay isang kwento tungkol sa isang pangitain na direktang galing sa langit. At ito yung nagpabago ng buong usapan. Ito yung pinakasusi sa lahat. Yung malaking pagbabagong ito, hindi nagsimula sa isang meeting o strategic planning, nagsimula ito sa panalangin. Isang paalala sa atin, ang mga pinakamalalaking pagkilos ng Diyos, ipinananganak yan sa mga sandali ng pananahimik at pakikipag-usap sa Kanya. Wow! Ang linaw ng utos ng Diyos, yung pader na itinayo ng daan-daang taon ng tradisyon sa pagitan ng Hudyo at Hintil, winasak ng isang pangungusap mula sa langit. Ang Diyos mismo ang nagsabi, game over na sa paghihiwalay na yan. Ang tingin niyong marumi, nilinis ko na. 3 beses ha, hindi lang isang beses, hindi 2. 3 beses inulit ng Diyos ang pangitin. Bakit? Para siguro-sigurado, para walang-wala ng duda. Para malinaw na utos ito na kailangan talagang sundin. Ito yung tinatawag na radical obedience. Yung ginawa ni Pedro, hindi base sa sarili niyang plano o kung anong tingin niyang tama. Direkta siyang sumagot sa utos ng banal na espiritu. Walang hesitation, walang pero, walang what if, pagsunod lang. At eto na, yung parang mic drop moment ni Pedro, ang Diyos na mismo ang nag-validate sa ginawa nila. Paano? Ibinuhos niya sa mga hentil yung eksaktong parehong karanasan ng banal na espiritu na natanggap ng mga apostol sa Pentecostes. Ito na yung selyo, yung patunay ng Diyos na kasama na sila. So anong nangyari sa mga pumupuna kay Pedro? Pagkatapos nilang marinig ang lahat ng yon, biglang natahimik. Wala na silang masabi. Yung dating puna naging papuri kasi na-realize nila na ang ginagawa ng Diyos ay mas malaki pa kesa sa mga tradisyon nila. Okay, so ngayon, iwanan muna natin yung gulo sa Jerusalem at lumipat tayo sa isang lugar kung saan literal na sumabog ang paglago, sa Antioquia. Dito natin makikita yung modelo ng isang iglesyang buhay na buhay at para sa lahat. Dito may tinatawag tayong divine irony. Yung pag-uusig na dapat sanang pumatay sa iglesia, yun pa pala ang ginamit ng Diyos para mas lalong kumalat ang ebanghelyo. Yung trahedya naging bini para sa mas malawak na anihin. Galing, no? Tingnan niyo yung bilis ng pangyayari. Nagsimula sa pagkakawatak-watak, tapos may mga sumira ng cultural barriers, tapos kumilos ang Diyos, dumami ang naniniwala, tapos pumasok yung mga leader para magturo, at bigla may bago na silang pangalan. Yung paglagong to talagang pinangunahan ng Espiritu. Ito ang pinakasentro ng lahat.
Bakit sila lumago? Hindi dahil sa magandang programa, hindi dahil sa galing ng mga nangangaral. Iisa lang ang dahilan. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanila. Ito yung power na nagpabago sa lahat. So ngayon, anong ibig sabihin ng lahat ng to para sa atin? Sa huling bahaging ito, hamunin natin yung sarili natin na isabuhay yung mga natutunan natin mula sa Jerusalem at lalo na sa Antioquia. At siyempre, darating ang pagsubok. Isang malaking krisis ang paparating, isang matinding taggutom. At kung paano tutugon itong bagong iglesia sa Antioquia, yun ang magpapakita kung totoo ba talaga ang pananampalataya nila. Dito na isilang yung konsepto ng spirit-driven bayanihan. Alam nyo, hindi ito yung ordinaryong pagtutulungan lang. Ito yung koinonia o fellowship sa Biblia na nagkaroon ng Pinoy expression. Ito yung pagkakaisa na hindi pinilit kundi bunga at pinapakilos mismo ng banal na espiritu. Ang simple ng tugon nila pero napaka-powerful. Walang mahabang debate. Nakita nila yung pangangailangan, nagdesisyon silang kumilos. Bawat isa nagbigay kung anong kaya at ipinadala nila yung tulong sa mga kapatid na malayo na marahil hindi pa nila nakikita ng personal. Tingnan nyo ang pagkakaiba ng mindset. Sa Jerusalem, ang tanong ay, sino kasama mong kumain? Nakafocus sa rules sa loob. Sa Antioquia, ang tanong ay, sino ang matutulungan natin? Nakafocus sa pag-ibig sa labas. Ang isa nagtatanggol ng tradisyon, yung isa nagpapakita ng pag-ibig. At ito na yung buod ng buong aklat ng mga gawa. Kung yung ebanghelyo ni Lucas ay tungkol sa mga sinimulang gawin at ituro ni Jesus noong nandito siya sa lupa, ang mga gawa naman ay tungkol sa mga patuloy niyang ginagawa at itinuturo sa pamamagitan natin ng kanyang katawan, ang iglesia. Kaya, ito yung blueprint. Ito yung mga katangian ng isang iglesyang hindi mapipigilan. Nagsisimula sa panalangin, nangangailangan ng pagsunod, sumisira ng mga pader, lumalago ng higit sa natural at nabubuhay sa radikal na pagbibigay. Ang tanong, hawak ba natin ang blueprint na to ngayon? At dito tayo iniiwan ng kabanatang ito, sa isang pagpapasya. Mananatili ba tayo sa loob ng ating komportableng kulungan na laging may puna sa mga bagong ginagawa ng Diyos? O lalabas tayo, magtatayo tayo ng mga dambana ng panalangin, magiging handang sumunod kahit saan at magiging bahagi ng kanyang hindi mapipigilang pagkilos sa henerasyong ito? Nasa atin ang sagot.